Good evening po. Papasalamat tayo sa Panginoon at binibigyan tayo ng pagkakataon na ganito na mag-aral ng kanyang banal na salita. So ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating verse by verse study on the book of Ephesians, and we are now in chapter 4. Ang bibigyan natin ng pansin sa gabing ito ay 17 to 32. Verses 17 to 32. So, buksan niyo yung mga Biblia po ninyo mga kapatid sa chapter 4, 17 to 32. So, ito yung pangatlong nagawa natin na pinag-aralan natin sa chapter 4. Ang unang pinag-aralan natin yung verse 1 to 6. Kung naalala niyo pa, yung number 1 is walk worthy of your calling. Ang chapter 1, ulitin natin, chapter 1, chapter 2, and chapter 3, ito yung doctrinal part ng Ephesians. Chapter 4, chapter 5, and 6, ito yung application ng doctrinal part, o yung first 3 chapters. So pagkatapos na sinabi ni Apostol Pablo na kayo ay iisa na kay Kristo, ngayon lumakad kayo. That in verse 1, walk worthy of the calling with which you were called. So tinawag kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngayon, lumakad kayo na kagaya ng pagkatawag sa inyo. Then, ibihis ninyo, that in verse 2, yung kagaya ng ugali na ating Panginoong Hesus, Christ-like character, at magkaroon kayo ng pagkakaisa. Keep unity in faith. So, yan yung verse 1 and 6. Then, last midweek natin, yung verse 7 to 16. Ano yung pinag-aralan natin doon? Yung grace given for service. Yung grace na yan, hindi yan yung grace sa 2 verse 8 na saving grace. But itong grace sa verse 7 ito ay serving grace o gift o talent na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa na mga membro ng iglesia noong first century. Ano yung gift na yan? Nandun yan sa verse 11 to 12. Binigyan sila ng apostles, that's a gift from God. Binigyan sila ng propeta, that's a gift from God. Binigyan sila ng evangelist, that's a gift from God. So yan yung tinutukoy ng verse 7. So then, number 3, dyan sa harap, grow into spiritual maturity. Then speak truth in love. Then Christ is the head of the body, which is the church. Yan yung pinag-aralan natin last midweek natin. Ngayon naman, may 3 punto tayo na ilalabas dito sa 17 to 32 verses. Number 1, huwag magtandang lalaki. Put off the old man. Yung dating pagkatao ninyo, that's old man, that's old character. Ang ibig sabihin yan, dahil na kay Kristo na kayo, siya na yung ulo ninyo, naidagdag na kayo sa iglesia, ito na yung ugaliin ninyo. That's point 1 natin. Then, point 2 natin is renew the mind. That is in verse 23. Isang verse lang yan. Then, yung number 3 na point natin, the new man. Ano yung bagong tao na yan. Okay, so, umpisahan natin. So, verse 17, Brad A.A. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Okay. Ay. Nakatutok sa likod, masakit. So, highlight ko yung I say and I testify. So, yan yung isang seryosong command ni Apostol Pablo para sa taga-Epeso. At ganyan din yung para sa atin din yan. Yung principles na yan din yung para sa atin. I say, I testify, kanino? In the Lord. So, it's an urgency. Ito ay ipinapakita ni Apostol Pablo yung kanyang authority. Inuutusan ko kayo.
Yan yung gustong iparating ni Apostol Pablo sa mga salitang yan. Then, ang sabi ni Apostol Pablo, no longer, hinighlight ko dyan, no longer walk. So, hindi na kayo lalakad or mag-uugali sa kagaya ng dati nyong pagkatao. Yun yung sinasabi niya, but a new way of life. Bagong nilalang na kayo. So, yung dati nyong pagkatao, kaya nga yung heading siya is put off the old man, huwag na kayong lumakad sa mga bagay na yon. So, yan yung sinasabi ni Apostol Pablo yan. Iwanan nyo na yung dating pagkatao ninyo at mamuhay na kayo ng iba na kagaya na sa ating Panginoong Hesus. Then number 3, do not follow the world. Anong ibig sabihin yan? At as the rest of the Gentiles walk. So, nung mga hentil pa kayo, lumalakad kayo na kagaya, nung di pa kayo nabautismuhan, lumalakad kayo na kagaya ng mga hentil, yung pag-uugali nyo kagaya ng mga hentil. So, sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila na huwag na, do not, kaya nilagay natin dyan, do not follow the world or the Gentiles walk, o yung kanilang paraan ng pamumuhay, o yung kanilang dating pag-uugali. Then, number 4, the futility of the mind. Anong ibig sabihin yan? Yung futility, pagpapalalo sa Tagalog, pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. So, yung dating aimless attitude nila, yung dating walang direksyon, yung kanilang pag-iisip, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dyan, yung futile. It means unproductive. Unproductive spiritual thinking. Sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila ay huwag na kayong maging ganon. Sa Proverbs chapter 23 verse 7, ano nakalagay doon? Sinasabi ng proverbio na my people are destroyed dahil saan? Because of that futility of mind. My people are destroyed because of lack of knowledge or futility ang ginamit ni Apostol Pablo dito o pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. So anong matututunan natin sa versikulong yan? Number 1, ang kaligtasan ay required ang pagbabago ng buhay. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na hentil, magbago na kayo ng pamumuhay. Then letter B, Christian conduct must reflect a renewed mind. Renewed mind. Yan yung futility of their mind. Sa 12 verse 1 ng Roma, sinasabi doon, verse 2. Ano nakalagay doon? Transform by the renewing of your mind. Or magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Then, worldly thinking leads away from God. Nakagaya nila dati, hentil sila, lumalakad sila, yan, ayon sa kagustuhan ng kanilang laman, o Gentile walks, yan naman yung nagpalayo sa kanila sa Panginoon. The number 4, letter D, believers are called to walk differently. Mamuhay na kayo ng hindi kagaya ng dati. Okay, yan yung prinsipyo na makukuha natin sa verse 17 na yan. So verse 18, Brad Shalom. Sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Okay, so may mga highlight ako dyan. Yun yung mga puntos natin. Ganyan yung isang paraan natin na pag-aaral ng verse by verse. So titignan mo yung isang phrase or isang words, then hihimayin mo siya, pipigain mo siya, at papalabasin mo kung ano yung ibig niyang sabihin sa kontekstong pinag-uusapan. Okay. So, sinasabi dyan, darken understanding. Anong ibig sabihin yan? Sa ating panahon ngayon, pag sinabing
ang itim ng pag-iisip mo. Anong ibig sabihin nun? So, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo yan. Yung pag-iisip nyo dati, yung perspective nyo dati ay maitim. Or hindi, or against God. Yan yung ibig niyang sabihin. Then, number 2, separate or alienated kasi ang ginamit ni New King James yan. Or separate from God. Alienated from the life of God or from God. So, hiwalay kayo dati kay Kristo kasi nabubuhay kayo sa kadiliman. Yun yung sinasabi dyan ni Apostol Pablo. Dati, hiwalay kayo o separate from God because your understanding is darkened. Then number 3, hindi lang darkened. Ignorance pa kayo of the truth. Ignorance o hindi nyo alam ang katotohanan kasi you are separate from God. It means dito yung ignorance, not only ignorance, because if ignorance of the law excuse no one. Ang sinasabi dito, ini-ignore ninyo yung katotohanan. Yan yung ibig niyang sabihin na, Brother AA, hindi nyo pinapakinggan ang katotohanan at nire-reject nyo ang katotohanan, yan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila. Nung separate pa sila sa ating Panginoong Hesus. Then, number 4, blindness of heart. Ayan. Ignore the word of God or the truth of truth. Then blindness of their heart. It means, hindi blind, kundi matigas ang kanilang puso. Yan yung sinasabi niya. Maitim na yung pag-iisip ninyo, yung pamumuhay nyo ay masama, tapos yung puso nyo matigas pa. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila. So, ano yung prinsipyo o yung lesson na makukuha natin para sa atin? So, ang maling pag-iisip ay humahantong sa maling pamumuhay. Kagaya nila, dati ay ano nang ginamit? Ignorant, understanding darkened. So, yung wrong thinking nila, yung maling pag-iisip nila, ay lead to wrong living. Dahil mali yung kanilang pagkaunawa. Then number 2, separate or ang paglayo sa Diyos ay nagsisimula sa puso. So pag pinapatigas mo yung puso mo, dahan-dahan ay ano mangyayari? Begins separate. Magsisimula rin dahan-dahan yung paghiwalay mo sa Diyos. So, yung mabuti, yung masama, nagiging normal na lang sa'yo. Yan yung sinasabi niya. Blindness, o tumitigas na yung puso mo. So, magsisimula nang lalayo ang yung kay Kristo. Then, letter C, spiritual blindness prevent people from seeing truth. Then, letter D, Christ bring light and understanding. So paglalapit tayo sa ating Panginoon, siya ay mag-change ng buhay natin at magbibigay ng liwanag ng puso at isipan natin. Okay. Verse 19 tayo. Sister Rosemary. Who being past feeling have given themselves over to weakness, toward all uncleanness and filthiness. Okay, thank you. So, dito, past feelings ang ginamit doon o losing spiritual sensitivity. So wala silang pakialam yung dati nilang character, wala silang pakialam tungkol sa katotohanan o tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga ginamit diyan, wala silang spiritual na sensitivity. Then ano yung pangalawa? Given themselves over lewdness. So tatlo yan. Lewdness or kalibugan, karumihan, at kasakiman. So, pinipili nila itong tatlong nakalagay dyan. Pinipili nila ito. Lewdness, uncleanness, and
greediness. Pinipili nila yung kasalanan. Then practicing uncleanness, yan yung kanilang ginagawa, greediness of sin. So, dito ipinapakita ni Apostol Pablo na repeated sin o yung patuloy na paggawa ng mga ganitong kasalanan ay pinapatigas ang ating puso. Yan. Repeated sin harden the heart. Kasi pag paulit-ulit mong gawin yung kasalanan na yon, parang nagiging normal na sa'yo at hindi na kasalanan sa tingin mo. So yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Have given themselves over, yung tatlong nabanggit yan. Then separation from God affects yung ating pag-uugali o yung ating pamumuhay at ang ating conduct. Then, letter C, sin grows when left unchecked. So kung hindi natin chine-check yung ating pag-uugali, hindi natin nakikita na yung mali yung ginagawa natin o nagiging bulag-bulagan o tumitigas ang darken your heart and mind, ang ginamit na Apostol Pablo, lumalago yung kasalanan. So, yan yung kanilang fast na pamumuhay. Then, letter D, spiritual renewal begin with repentance. Kailangan mong iwanan yung mga bagay na yan, yung mga nabanggit yan. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila. Then, verse 20. Brother Larry. Okay, so 20 and 21 yan. Ano? So, anong ibig sabihin ng verse 1? Verse 1. Ang sabi ng verse 1, ngunit kayo'y hindi nangatuto sa ganito kay Kristo. So, it means pag hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo mababago, hindi tayo matututo kay Kristo. Kasi mga hentil sila dati, wala silang batas. So paano nga naman sila matututo kay Kristo? Pero may mga hentil in the Old Testament na na-convert in Judaism. Bakit? Kasi gusto nilang matutunan yung lakad ng ating Panginoong Hesus. So yung sinasabi na Apostol Pablo sa verse 20, ngunit kayo'y, yung dati nila, yung past life nila, hindi nangatuto sa ganito kay Kristo. Kasi wala nga silang Diyos. Ang mga Hudyo lang yung may batas at may Diyos sa mga panahon na yon. Then number 2, hearing Christ. So, dito, meron prinsipyo tayong makikita dito. Paano nagsisimula ang pananampalataya? So, sinasabi ni Apostol Pablo, dati, hindi nyo hindi nyo napakinggan ang salita ng ating Panginoon Hesus, if indeed you have heard Him. At pagkatapos nilang narinig, ano nangyari? Natuto sila, taught by Him. Narinig nila yung salita ng Diyos. Natutunan nila yung salita ng Diyos. Then, next is, pag narinig mo ang salita ng Diyos at natuto ka sa salita ng Diyos, ano yung lalabas? Malalaman mo yung katotohanan kay Kristo. Kaya importante ang Bible study, importante ang pagbabasa ng Biblia para malaman mo yung katotohanan. Hearing ang ginamit dyan kasi wala pang compilation ng Biblia kagaya sa ating panahon ngayon yan. Okay, so ano yung prinsipyong makikita natin dyan? So, Christianity is more than information. Hindi lang informasyon ang mga Bibliang nababasa natin, ang Bible study na ginagawa natin, it is transformation or transform also your character and your life. At lalabas yung pagbabago o yung repentance mo dyan. Then B, knowing Christ changes behavior also. Dati, ano yung paraan ng pamumuhay ng mga hentil? Nung nakilala na sila nila ni Kristo, nagbago na sila. Then, real disciples learn and obey
Jesus. Hindi lang maghanggang sa pakikinig, kundi kailangan ay sundin din. Okay. So, truth centered in kanino? Kanino malalaman yung katotohanan? Nandyan. Kay Kristo lang. Hindi sa preacher, hindi sa ibang mga ngaral, pastor o nagpapakilalang apostol o prophet, or sinasabi ng iba ay panaginip or vision. Hindi. Kundi kay Kristo lang. Paano mo malalaman yung katotohanan kay Kristo? Sa pamamagitan ng number 1, nandyan, heard, and mag-aral ka, thought by Him, ng kanyang salita, tapos makikilala mo yung katotohanan. Okay. Verse 22. Next reader natin, Sister Darasin. Okay, so ginamit niya na dan okay. Lumabas na dyan yung foot off or iwan. Iwan. So put off yung dati ninyong pag-uugali or yung dati ninyong pamumuhay. Ginamit yan yung former. Put off, ano yung tatanggalin? Yung former conduct o yung dati ninyong pagkatao, yung old life ninyo. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. O yung dati ninyong habit. Ano yung dati ninyong habit nung di pa tayo Kristiyano? Marami. Yung iba, may tinatawag na alaksing ko. Yan. Habit magsinungaling. Habit ng mga masasamang bagay. So, ang sabi ni Apostol Pablo, yung former conduct o yung former habit o yung dati mong pagkatao o yung mga sinful practice mo ay iwan mo na o tanggalin mo na. Iwan ang ginamit yan o remove. Tanggalin mo na. Yung dati mong pagkatao, yung old man, yung dating ikaw. Then, ano yon? Isa dyan is yung deceitful lust. Deceitful lust o yung corruption or yung sumisira sa yung espiritu. Okay, so ano yung lesson na makikita natin dyan? So, following Christ, ano yung requirements? Anong requirements kapag sinuko mo na yung buhay mo sa ating Panginoon? Iiwan mo yung dati mong pagkatao. Kasi binili ka na ni Kristo. Siya na yung dapat mong sundin. Hindi na yung dating pamumuhay mo. Not my way, but God's way na. Then be sin, deceive, before it destroy. Sa'yo, alam mong tama, pero kasalanan na pala yun until ma-destroy ka. Then letter C, spiritual growth begin with, nandun palagi yan, repentance or change your life or remove your old life or yung old ways mo o yung old characters. Remove. Then, magbago ka. Okay, then D, new life requires intentional. Intentional. Hindi, basta darating na lang, magbabago ako. Hindi, kundi intentional. Kailangan mong gawin. Okay. Then, bibilisan lang natin konting facing. Number 2 na tayo. Renew the mind. Then, put on naman to. Put on ang nilagay natin dyan. So, verse 23, Ayesha. So, kayo'y magbago ng ano? Ng espiritu ng yung pag-iisip. So, ang pagbabago, pinagplaplanuhan or nagsisimula siya dito sa isip, papunta dun sa puso, then sa buong pagkatao mo na. So, the call of renewal. So, dito, sinasabi na Apostol Pablo sa kanila, ito ay tawag ng pagbabago, magbago na kayo ng yung pag-iisip ninyo must change, then spiritual renewal. Hindi lang physical ang sinasabi na Apostol Pablo dito na pagbabago, kundi spiritual na pagbabago. Kasi yung nasa loob natin yung importante. Yung spiritual natin yung importante. From old thinking to new thinking or new life ang ibig niyang sabihin. So,
ano yung lesson na makukuha natin dyan? Lasting changes start in the mind. Ang matagal, that's, yung lasting ang ginamit niya, ang pangmatagalang pagbabago ay saan nagsisimula? Sa pag-iisip. Sa pag-iisip. Then, letter B, spiritual growth requires continual renewal. Hindi lang, magbago ka ngayon, then okay na. Hindi. Continuous yan. Gradual yan. Hindi agad napakinggan mo, then 100% nagbago ka na. May transition yan. Then, letter C, God transform us from inside. Hindi yung physical natin yung itra-transform niya ng ating Panginoong Hesus, kundi yung spiritual natin. A renewed mind produce change life. Kaya nga, 12 verse 2 kanina ng Romans, si Apostol Pablo rin ang nagsulat, transformed by the renewing of your mind. Then, number 3 na tayo, 24 to 32. So, 8 verses pa. So, the new man, eto na kayo ngayon. Nung nabautismohan na kayo, eto na kayo ngayon. Yun yung sinasabi na Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Brad Doktor, kaya walang mata. Okay. Si Brad Joshua. Okay, so, kanina, tanggalin mo na yung dati mong pagkatao. Ngayon, sinasabi niya, eto na kayo ngayon. Ibihis ninyo o put on, ano yung ibibihis? Yung bagong pagkatao na sinong gumawa? Created according to God. Yan yung kanyang sinasabi. Naayon sa Diyos. Bagong pagkatao na naayon sa Diyos. Paano, Brad Larry, ang isang tao na paano mo malaman na siya ay nagbago na? Hindi na siya nag-iinom. Okay. Joshua, ano yung palatandaan mo na ang isang tao ay nagbago na? Nagbago na. Okay. Si Brad Doktor. Nagbago talaga. Repentance. Brother AA. Paano mo nalaman nagbago na yung papa mo? Ano yung palatandaan mo? Dati kang umiinom yata, Brad. Lasinggero kaya dati, Brad, Okay. Tama yun. Ano pa? Ang palatandaan ng isang tao ay nagbago na. Okay, so nakalagay sa harap. Nagbago na, ano yung kanyang paraan ng pamumuhay? O, i-read ko. Ayon, ayan, sa Diyos. It means, makikita mo na sa Kanya si Kristo. Ayan. So, paano mo makikita si Kristo sa Kanya? Sa paraan ng Kanyang pamumuhay. Kaya nga, sabi na Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Ano bang ugali na ating Panginoong Hesus? Humble. Kung nag-iinit pa yung ulo, minsan kagaya ko, sabi ni Mrs., parang di ka preacher sinisigawan mo ako So it means, hindi pa fully nun. Nagsisinungaling pa, hindi pa fully nun kasi si Kristo ay never lie. Tama? Ano pa yung ugali ni Kristo? So pag makita mo na sa isang tao, kagaya ng isang gumagawa ng goldsmith, pag nag-reflect na yung kanyang mukha doon sa gold, na ginagawa niya, that means perfect na. So pag nakita mo sa isang tao, yung pamumuhay ni Kristo na nababasa mo sa Biblia sa kanya, yun, nakita mo na siyang nagbago. Kasi
Yung pamumuhay niya ay nakalagay dyan, ayon sa Diyos, ay nilalang sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Now, hindi mo makita yung kalikuan na sa kanya. Yun yung sinasabi ng 2 Timothy 3:16 and 17. Yung 17, ang lahat ng all scripture is given by God and it's profitable for teaching, for reproof, for correction. That, verse 17, that the man of God become complete. It means complete, lacking nothing. Or hindi mo makikita yun sa kanya yung ugaling labas. Kasi ang sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Holy, it means sa damit na puti, walang spot. So, holy means without sin. Paano mangyayari yon? Sa pamamagitan ng Biblia, sa 3 verse 16. Para ikaw ay maging kompleto at yung pamumuhay mo, nakalagay dyan, ayon na sa katwiran ng Diyos. Doon mo makikita na matured na itong taong ito. Matured na itong taong ito. Okay, marami akong nakikitang mga preacher na ganyan, nasasamaan natin, na ganun na hindi mo na makikitaan ng kalikuan sa kanilang buhay. Tayo, hindi pa gaanong perfect, pero dahan-dahan na perfect o nako-complete yung pamumuhay natin. So, isipin mo yung dati mo, kung ano yung dating ugali mo ngayon, then i-compare mo ngayon, malaki na yung diferensya. Pero pag wala pa rin nagbago, Brad Doktor, hindi nagbago yan. Okay. So, yan yung sinasabi niya. A new creation, created according to God, is dapat big G yun. Then, number 4 is true righteousness and holiness. Ayon sa katwiran at kabanalan. Yung kanyang pamumuhay, yung kanyang pagkatao ay ayon na sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. So, ano yung lesson makikita natin dyan? So, Christianity involves both putting off and putting on. Hindi sapat yung tanggalin mo lang yung dati mong pagkatao, then empty ka na. Hindi. Kundi ibihis mo yung pagkatao ni Kristo. Kaya nga, sabi ko minsan, sino yung idol natin? Pag nagalit tayo, ang idol natin si Rambo. Pag di ka na nagagalit, ang idol mo si Kristo. Pag gumaganti ka pa, ang idol mo si Rambo pa rin. Kasi si Rambo, gaganti yan. Si Kristo, ang sabi niya, hindi. Hindi. Okay. So, new life should reflect, ayan, yung sinasabi natin kanina, kagaya ng Goldsmith, reflect God's character o nakikita na yung ugali ni Kristo sa'yo. Yung pamumuhay mo ay kay Kristo na. Then, holiness is the result of spiritual renewal. Yung kabanalan na yan. Then, believers are called na mamuhay ng iba, hindi kagaya sa mundong ito. Okay. Verse 25. Sino next reader natin? Sister Melina. Tama ba ako? Okay. Let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Okay, thank you. Therefore, so that's the conclusion. Therefore, ano nang gagawin mo? Kaya nga, tanggalin na ninyo o itakwil. Ang ginamit yan, pagtatakwil o itakwil, ano yon? Kasinungalingan. Then, magsalita ng bawat sa inyo ng katotohanan. So, pag di mo pa makikita yung katotohanan sa isang tao, hindi pa siya matured sa kanyang pananampalataya. Sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Okay, so, putting away lying, speak the truth with your neighbor ang ginamit yan. Then, we are members of one body. Ano yung prinsipyong makikita natin dyan? So, number 1, new life in Christ require truthful speech. So, even minsan sa akin, yan, pag nag-uusap kami ni Rainier, lumalabas pa rin yung pagka-hatred ko sa mga nagagalit din sa akin. Pero napapansin ko, no, hindi yun yung buhay ng isang Kristiyano. And even some nakakasama natin mga Amerikano, hindi mo makitaan, even nagsusumbong tayo minsan,
or may mga kwento tayo sa kanila, hindi mo sila makitaan ng negative na response dun sa negative mong sinasabi sa kanila. So sabi ko, yan yung kailangan kong abutin. So yan yung kailangan abutin ng bawat isa na hindi mo na makitaan ng negative na words or phrases or sentences dun sa kanilang mukha. Even panay kwento ka na ng negative sa taong ito, pero hindi mo siya nakikitaan ng negative response. Kasi ang sinasabi ng Biblia, ang sabi niya, nandyan, kanyang sapagkat tayo magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan. So, napansin ko rin to kay Mark maybe rin nung nakaraan. Bibigyan kanya ng positive response dun sa sabihin mong negative response. Sabi ko, ang ganda nun I-practice ko sa buhay ko yun. Yung sasabihan ka, may sasabihin sa'yo, then re-response mo siya ng negative, ng positive. So, yun yung sinasabi nito, katotohanan, sana magsalita ng bawat isa sa inyo ng katotohanan. Sabi ko, siguro matatanda na kasi magse-70 na itong mga taong to. So, siguro napalis sila dahil doon sa kanilang edad na siguro. At one of these days, magaya natin yung mga pag-uugaling ganon. Then, honesty builds unity and trust. Dahil sa pagsasalita mo ng katotohanan, dahil honest ka, magkakaroon ngayon ng pagkakaisa at titibay yung katotohanan na yan. Okay, then our words affect the body of Christ. Yun yung sinasabi dito. For we, members of one another. Kagaya ng kamay, hindi mo pwedeng pagsabihan itong paa na huy. Kasi, membro kayo ng iisang katawan. Yun yung sinasabi ng talatang ito. For we are member of one another. So, member of one body, it means hindi kayo dapat magsakitan. Yun yung sinasabi niya dito. Kundi magsalita ng bawat isa sa inyo ng katotohanan. Okay, so minsan mahirap. So, another one is control. Anger. Be angry and do not sin. Paano magalit na hindi ka magkasala? Meron bang ganon? Sabi ng iba, meron. Ang ating Panginoong Hesus. Sabi ni Soriano, si Kristo nga nagalit, nagmura pa. Saan yon, Brad? Sa templo. Nagalit siya doon. Pero yung galit na yun, hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkasala. So yun yung sinasabi. Hindi nagkasala ang ating Panginoong Hesus kasi sinasabi ng Hebrews, hindi siya nagkaroon ng kasalanan. So nagalit man siya dun sa templo, pero hindi siya nagkaroon ng kasalanan. So paano gawin yon? Mahirap. Pero i-practice natin yun na magagalit tayo, pero hindi tayo magkakasala. So angry is not always sin. Then yung anger is not always sin. Dito kasi ang issue dito ay kung paano ka mag-response doon sa galit mo. Kung paano ka mag-response. Nagalit ka nga, pero ano yung response doon sa galit mo? Yung galit ba nagaganti ka? Yung galit ba na sasampalin mo rin siya? Gagantihan mo rin siya? Yung galit ba na kung ano ginawa sa'yo, ganun din ang gagawin mo? Pag ganun ang ginawa mo, yun yung magkakasala ka. Pero pag nagalit ka na hindi pagganti, hindi paggawa din ng kagaya niyang masama, it means nagagalit kang hindi nagkakasala. Do not sin in anger. Okay, then resolve conflict quickly ang ginamit dyan. Then guard the heart. So kung nagagalit ka at dumilim yung puso mo, dahil doon sa pagkagalit mo, it means tumigas yung puso mo, doon ka nagkakasala. So, pag nagalit tayo, guard your mind and guard your heart. Tignan mo, doon ba sa ginawa ko, ay itong gagawin ko bang ito ay magkakasala ako? Or against ba ito sa Diyos? So, tignan natin yung mga bagay na yan. So, anger must remain under God's control. So, resolve conflict before bitterness grows. So, bago lumala, yung sigalot, kailangan natin i-resolve. Then, emotional reaction should honor Christ. Yun yung para hindi ka
magkaroon ng kasalanan. Emotional reaction, kasama yun yung pagtaas ng dugo sa mga high blood, should honor pa rin ang ating Panginoong Yesus para hindi ka magkasala. Then forgiveness, protect, unity. Okay, then 28. Konti na lang. Sino next reader natin? Si Rainier, pakibasa ako. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Okay. So, thank you. So, dito, kadugtong pa rin ito ng 27, 28, 28, yan. Yung therefore kanina doon, isa, anong gagawin? Ang magnakaw ay hindi na magnanakaw. Nakalagay ba dyan? Okay, stop the old life na dating magnanakaw sila. Yun yung kanilang dating paraan ng pamumuhay. Then, work, honesty. O mamuhay, magtrabaho ng marangal. Then, do what is good. Then, number 4, give to those in need. So, dito, makikita natin. Dati, nangunguha, ngayon, tumutulong na. Nakita nyo yung transform niya? Dati, nagnanakaw, ngayon, siya na yung tumutulong sa mahihirap. Yun yung last phrase. Give him who has need. Yung nangangailangan. Dating kinukuhanan, ngayon, tinutulungan niya na. So, yun yung isang transformation na ipinapakita ni Apostol Pablo dyan. So, true repentance change behavior. Honest work reflect Christian character. Then God blesses us so we can bless other also. Yun yung help those in need. Pag biniyayaan ka ng Diyos, tulungan mo rin iba. Then the new life replace selfishness with generosity. Okay. Letter D, words that build up. 29. Balik tayo kay AA. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Okay. Anumang salitang mahalay, ano daw gagawin? Huwag lumabas sa iyong bibig. Dahil lumaki ako doon sa, nagbidata ako doon kila misis, sa silang, yung tinatawag na Little Tondo, na hindi kumpletong araw pag walang away sa paligid. Kaya tinawag na Little Tondo kasi yung bulihan silang Cavite na yan yung ginawa ni Imelda Marcos, Phase 1 to 5, na tapunan ng mga squatter ng Manila. Nandyan yung Tondo, dyan tinapon sa bulihan na yan. Nandyan yung Boys Town na tinatawag sa Marikina, dyan tinapon yan. Yung mga taga-Pasay na squatter, doon tinapon. Kaya nandun lahat yung mga, nakilala ko din yung isang kilabot doon sa Tondo dati, yung tinatawag na 13 Pangit. Yan. Isang gang yun. 13 Pangit tawag sa kanila. Pero mga gandang lalaki sila. Pangalan lang ng gang nila yon. Then, sa paglabas mo, sa iskinita, patok tawag nila doon, mabulaklak lahat ng bunganga doon. Kaya nga yung hipag ko minsan pag naririnig ninyo, and even ako sometimes, pero hindi nakagaya ng dati. Na-adapt ko kasi yung surrounding na yun. So malaki yung, sa mga bata, malaki ang tawag nito, impact doon sa behavior ng mga bata, doon sa surrounding mo. Tama ba? Yung kapatid ko, yung junior namin, nagkaroon ng tawag doon, schizophrenia. So tinanong ko sa doktor, nung ni-rehab, ano yung mga factor kung bakit siya nagkaroon ng ganun na may damage yung pag-iisip. So, number 1 is yung surrounding pa rin. Drugs, number 1, kasi naging addict din nung araw. Kasama ko din sa business dati. Then, yung surrounding mo, that's one of the factor.
So, yung paligid, yan, importante din yan. So, dito, ang sabi niya, let no corrupt words proceed of your mouth. So, dahil lumaki ako sa ganon, paano ako ngayon mag-transfer? Kaya minsan, pag nag-preach ako, minsan may mga naririnig pa rin kayo sa akin na medyo mabigat siya. Salitang kanto, sabi nila. So, minsan, pero hindi na gaano kung dati 50% sa pananalita ko, ganon, mga 10 na lang. Mga 10 na lang. Pero na minsan nandun pa rin. Pero natatanggal na natin paunti-unti. So, yun yung sinasabi niya dito. Word that build up. So, pag nagsalita ka, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig. Minsan, gumagano na lang. Ganon ko na lang. Mali pala yun. Mali pala yung salitang yun. Okay, so, na-determine mo na at babaguhin mo. So, reject corrupt speech. Then, speak what is good. So, build up others. So, sa pamamagitan ng yung pananalita, mabibuild up mo o matutulungan mo o ma-edify mo ang ibang mga kapatid sa pananampalataya. Then, give grace through words. Give grace through words. Okay, then ano yung prinsipyo yung makikita natin dyan? So, words reveal the condition of the heart. Oh, ganun pala yun. Words reveal, makikita sa pamamagitan ng yung pananalita, makikita kung ano yung nilalaman ng yung puso mo, at yung isip mo. Kasi, hindi naman lalabas sa yung bibig kung hindi nanggaling dito at dito. So, makikita kung sino ka. Then, Christians should speak with wisdom and grace. So, speak should heal, not, hindi nakakasakit, and not harm. God uses words to encourage and strengthen. So, bilang isang Kristiyano, every time we open our mouth, kaya nga, pag ako nag-handle ng question and answer, and even sa Christian leadership na pagtuturo natin, pag nagtanong ka sa speaker, kailangan yung question mo ay nakaka-encourage sa iba. Pero may mga preachers sa Church of Christ na pagtanong naman, wala silang pakialam doon sa mga bisita. Hindi appropriate. Itong question ba to ay appropriate para sa quorum na ito? Pag mga preacher lang, okay, bitawan mo. Pero pag may mga members na hindi pa matured sa kanilang pananampalataya, so bago mo itanong mo muna sa isip mo, itong question ko bang ito makaka-encourage o makaka-discourage? Pero sa iba, wala. Bitaw lang, tanong lang dyan, na nagkokos ng division. Minsan, yung preacher to preacher, sila na yung nag-aaway sa pulpito. Bakit? Kasi, hindi pa naabot yung level na gano'n. Ang iniisip, yung sarili pa lang. So, kung nagtatanong ka, hindi lang ito sa church and even in the business world, kailangan din yon. Kaya para hindi sasabihin ng mga tagalabas, uy, sila nga, hindi magkakaintindihan, ba't ako magpapamember dyan? Preacher ka, tsaka versus preacher, nag-aaway, ba't ako magpapamember dyan? So, tignan natin yung mga bagay na yan. So, yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, but what is good? Yung lalabas sa bunganga mo, and be sure, it necessary ang ginamit ha, necessary, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Necessary yun. So pag may new member, huwag mong ipilit yung tanong mo kung may hindi pa maunawaan yung mga bagay na yan. Okay, sa Christian leadership, tinuturo natin yon. Then, 30. Tatlo na lang. Okay. Brad Shalom. At huwag ninyong pighatiin na ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Okay, so may dalawang point yan. Tatlo, kasama yung redemption dyan. So number 1, do not grieve the Holy Spirit. Anong ibig sabihin? Grieve, ang ibig sabihin ay resist God's will. Kung hindi mo sinusunod ang Diyos, nalulungkot ang Espiritu ng Diyos. At kung kinokontra mo yung salita ng Diyos, nalulungkot pa rin ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo,
Kaya kailangan ninyong magbago ng pamumuhay kasi every time na nakakagawa kayo ng kasalanan, nalulungkot ang Diyos. Parang magulang, Brad. Pagbagsak to sa school, tatawa ka? Lulungkot. That's the grief of the Holy Spirit. So, anong payo ng mga magulang sa anak? Anak, sundin mo yung papa at mama mo para hindi sila malungkot. Huwag kang gagawa ng kasalanan, magagalit or malulungkot yung magulang mo. So, the same din sa spiritual principles. So, dito sinasabi niya, the Holy Spirit of God. So, do not grieve o huwag kang gagawa ng mamasasama, huwag kang gagawa ng kontra sa Diyos para hindi ka, para yung relationship mo, kung palaging nagbibigay ng galit si AA sa kanyang tatay at sa kanyang nanay, ano mangyayari, Brad? Lalayo yung relationship ng mag-ama. Kasi, panay sakit sa ulo. Umuwi, lasing. O may pasa, nakipagsuntukan. So, malulungkot yung magulang, then yung relationship ng isang pamilya ay dahan-dahan lumalayo. So, the same with God. Every time we do sin, ay lumalayo yung relationship natin sa Diyos. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo sa kanila, huwag ninyong papalungkutin o ano bang ginamit sa pighati ang ginamit. Yan, pighati, huwag kayong magbibigay ng kapighatian sa espiritu ng Diyos. So yun yung sinasabi ng Apostol Pablo diyan. Then the Holy Spirit belongs to God. Okay, so sealed for redemption. Kayo ay tinatakan. You are sealed, tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtutubos. So, ano yung prinsipyong makikita natin dyan? So, sin effect is spiritual fellowship o yung relationship with God. Yung pakikisama natin sa Diyos, maapektuhan. Dahil saan? Anong rason? Brad Doktor, dahil dito sa kasalanan. Dahil doon sa pagpipighati natin sa banal na espiritu dahil sa ating kasalanan. Let there be Christians should live in a way that honors God. Mamuhay tayo sa kagustuhan ng Diyos. Then God's peoples are called to, tinawag tayo para maging banal. Be holy, for I am holy. So our lives should reflect our identity in Christ. Kaya tinawag tayong Kristiyano, minsan sa Senado, mga abogado, saan ba nag-aral yung abogado? Atenista yon. Ay, Lasal yun. Ay, kaya naman pala. Kasi meron silang culture doon. So, the same with us. Kristiyano ba yan? Parang hindi naman. So, kailangan ipamuhay natin yung identity na yan. Okay, then, so sin effect, napindot lang. Okay, then put away bitterness and malice. Let all bitterness, o kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan. Sino yung madaldal dyan? Yung pipe. Pipe, madaldal. Madaldal, kaya nag-aaway sila. Pipe na nga, madaldal pa. Paglilibak ay mga alis nawa sa inyo. Pati lahat ang ginamit doon. Pati lahat, nawala na. Pati lahat ng masasamang akala. Akala mo lang yon. Yan. So, tanggalin yung mga bagay niya. So, put away bitterness and malice na pindot lang. So, remove bitterness. Nakalagay dyan, control your anger. Yung pagkagalit mo, i-control. Mahirap, i-control, pero dahan-dahan habang tumatagal, normal na lang na makontrol. So, put away glamour and evil speaking. So, ano yung prinsipyong makikita natin yan? Sinful attitudes damage yung fellowship pa rin natin sa ating Panginoon. So, inner bitterness eventually affect yung outward behavior natin. Yung ano yung nasa puso natin, nasa isip natin, maapektuhan yung behavior natin. So, Christian maturity requires emotional and spiritual control. Parang yung aso, nung una, first time niyang matali, or yung tuta, pag ikulong mo yun, wala, magwawala yun, di makakatulog. Pero katagalan, nasanay na. At sarili niya nang pumapasok doon sa kanyang kulungan.
So, the same with us. Hindi naman agad mawawala yung mga bagay na yan. So, dahan-dahan naman lahat yan. Last verse. Be kind and forgiving one another. Sister Rosemary. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. So, thank you. So, ang taong hindi pa maganda yung kanyang kalooban, hindi pa matured na Kristiyano yan. Kasi ang ating Panginoong Hesus, nagmagandang loob siya sa bawat isa sa atin, so kailangan makita rin yon. Then, yung mahabagin. So, ang isang taong hindi mahabagin, hindi pa fully matured na Christian yan. Kasi ang ating Panginoong Hesus, one of His character kay mahabagin, tender-hearted, then forgive one another. So, ang isang Kristiyano na hindi marunong magpatawad, 50-50 pa sa langit yan. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, pinatawad ko kayo, nandyan sa last praise niya, pinatawad ko kayo, even as God in Christ forgive you. So, anong kailangan natin gawin ay marunong din tayo magpatawad. Pinag-aralan na natin yung parable of the, ano yung Renier? Unmerciful servant. Yung nagkautang, humingi ng tawad, pinatawad. Yung nagkautang sa kanya, pinasok niya sa kulungan. So, ipinapakita doon yung pagpapatawad. Kung pinatawad ko kayo, marunong din kayo magpatawad. Pero pag hindi ka pa marunong magpatawad, sa impyerno pa ang bagsak natin. So, practice natin yung pagpapatawad. Kasi pag di ka marunong magpatawad, you violated God's law or your commandment. Ano ba yung God's commandment? Love your enemy and pray for them. So, kung hindi mo mapatawad yung isang tao, it means you don't follow that commandment. Because God said, love your enemy and pray for them. Pinapanalangin mo, sana mamatay na. Masagasaan sana si ganito. O di, galit ka pa. It means you violating the commandments of God. At saan ang bagsak mo nun? Sa impyerno. Bakit? Hindi mo sinunod yung utos ng Diyos. So, kailangan magpatawad. Okay, so Christian living is shown in relationship. Kindness and compassion reflect Christ. So, forgiveness restore yung pagkakaisa. Without forgiveness kasi, hindi magkakaroon ng unity. God is forgiveness becomes our model for forgiving others. Sinampal siya, hindi siya gumante. Dinuraan siya, hindi siya kumante. So, yung model na yon, mahirap. Pero yun yung pinakita, one of the reason kung bakit nabuhay ang ating Panginoong Hesus, nagkatawan tao, ay para ipakita kung paano mabuhay ang isang Kristiyano. Gayain niyo ako, sabi ng Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ also. Okay, conclusion na tayo. So, the old man is marked by futile thinking, spiritual darkness, sinful desire, corruption, corrupt speech, and bitterness, and unforgiveness. Yung new man naman, nakalagay sa kabilang side, put off the old man, be renewed in the spirit, the mind, and but on the new man. Nasa kabila yan. Nilagay ko sa kabila. The new life is demonstrated through truth instead of lying. So pag nagsisinungaling ka, nabubuhay ka pa sa dati mong pagkatao. It means hindi ka pa nagbago. So self-control instead of sinful anger. So minsan pag nagagalit pa tayo sa kapwa natin kasi niloko tayo or nakagawa siya ng masama, it means kailangan mo pang ipalis, may problema pa sa attitude natin. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, pinag-aralan natin, magalit ka na hindi ka nagkakasala. Then number 3, honest work instead of stealing. Then sa stealing na yan, help the needs. Then number 4, edifying speech. So magsalita ng mabubuting salita instead of corrupt words. So pag may makikita ka sa mga member ng church na lumalabas sa bunganga nila itong corrupt words pa rin nito, it means hindi pa mature yung taon yon. Then kindness and forgiveness instead of
bitterness. Pag may ampalaya pa sa dibdib, hindi pa matured na Christian yan. So, final lesson, salvation should result in changed life. Spiritual renewal begins in the mind. So, daily conduct should reflect Christ. Daily not only every Sunday AA, but daily. Even in your school, even sa basketball, nakikita yung pagka-Kristiyano, pag siniko mo doon. Medyo delikado pa yun, AA. Ba't siniko mo? Siniko rin ako eh. Tirahin mo rin. So, lalabas doon yung, pag gumanti ka it means medyo may ipapalis pa tayo sa ugali natin. Okay, then relationships should be marked by grace and mapagpatawad. Okay, thank you very much. Sana po ay may natutunan tayo. Any question? Or additional insight regarding what we studied this evening? Question? Nagtataas yung pipi. Ayun o. Kala ko nagtataas, nagkakamot lang pala ng buhok. Sagana kamay sa kanta rin yun. Question? Wala? Si Brad. Additional insight. Boss, ayaw Sinong ayaw magbigay ng tawad? Okay. Isang paraan yon na dahil may pride, hindi pa siya Kristiyano, tama yan, ipakita mo. Tama. Ipakita mo kasi yun yung way na Kristiyano ka. Yun yung sinasabi kay Mrs. Sabi niya, ba't ako hingi ng tawad? Siya yung nagkasala. Hindi ka makakatulog na maganda hanggat hindi mo lalapitan. Ang isang paraan yan, kasi nasubukan ko na yan. So, siya yung may kasalanan. Then lalapit ka, kamay na, Brad, pasensya na kung may nasabi akong hindi maganda na ikinagalit mo, patawad. Pero alam mong siya yung nagkasala. Makakatulog ka ng maganda. Hindi, siya yung nagkasala. It means may fried chicken ka pa. May pride pa. Siya yung dapat mag-text. Siya yung dapat mauna. Hindi ako. Kaya si Mrs. sa mga katrabaho niya. So sinasabi ko, no. Hindi Christian way yun. Lapitan mo. Kasi every time na yung mag-break time kayo, magsalubong kayo sa hallway, kunwari, liliko ka. Kasi galit ka. Kung nilapitan mo. Tapos, mag-time out na kayo, magkikita uli kayo doon. Nandun pa siya, mamaya na ako. Pero siya yung may kasalanan. Kung hindi mo i-approach, hindi matitigil yun. Kasi nagpaparehasan kayo ng ihi, yung pride. As a Christian, ipakita mo. Ating Panginoong Hesus nga, sino ba may kasalanan? Tayo. O sino yung nag-approach? Ang Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya nga, ang sabi ng Hebrews and Isaiah, who is man? Sino ba ang tao? Bakit mo sila iniisip? Sino ba sila? Who are you? Pag di pa marunong magpatawag, again, hindi pa siya mature. Pag ayaw mong lapitan, i-pray mo. Sana madapa. Hindi. Iyon ang sabi ng Biblia, pray for your... Iba yung pinatawad mo, pero yung consequences, nandun pa rin. Nandun pa rin yung consequences. Pinatawad mo, pero yung consequences ng kanyang ginawa, nandun pa rin. Halimbawa, si Cherry Pie Picache, yung pinatay yung kanyang mama sa loob ng bahay, nakita niya, at katulong pa nila, yung gardener yata yung pumatay. So, anong ginawa niya? Pumunta siya doon sa bilibid at pinatawad niya yung pumatay sa kanya. Pumatay sa kanya, sa kanyang nanay. So, that's one of the example ng pagpapatawad. Mahirap siyang gawin, pero yun yung sinasabi ng Biblia. But may kaaway ka doon? Balikan natin? Okay. Tama yan. Okay. Another, si Brad. Malinaw? Malabo?
Malinaw, okay. So, kung wala, shall we sing one song? Then, Brother Shalom will lead us in our closing prayer. Thank you very much. 422 mga kapatid. 422. Kayo po'y tumayong lahat. Habang inaawit po ito, pagkatapos po ng awitin ito ay hilingin natin kay Brad Shalom sa ating closing prayer. 422. Lord, we come before Thee now. Lord, we come before Thee now, at Thy feet we humbly bow. Oh, do not our fruits disdain. Shall we seek Thee, Lord, in vain? Shall we seek Thee, Lord, in vain? Lord, on Thee our souls depend. In compassion now descend. Fill our hearts with Thy rich grace. Tune our lips to sing Thy praise.
Bye-bye!